Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinabi nga dito ni Annalyn kay Giselle at RJ na tumatawag nga itong si Carlos dito kay Zoe. At nalaman nila na nawawala nga rin itong si Zoe at hindi na nga ito nag-duty sa Apex dahil tinawagan nito ni Moira. At agad naman sinabi ni Moira na kailangan niyang pumunta doon sa lugar kung saan nila itinago itong si Lolo Pepe. Kaya naman maraming usap-usapan sa mga taga-Apex na tumakas itong si Zoe dahil natakot sa pag-iimbestiga dito nila ni Giselle. Kaya naman napasugod agad sila doon sa East Ridge. At nagalit naman itong si Carlos dahil nga nawawala daw itong si Zoe dahil sa pinagbibintangan nga daw dito ni Annalyn. Kaya naman nag-react agad itong si Giselle na kung bakit ay kinakampihan daw dito ni Carlos itong si Zoe. Agad din naman nagsalita si Annalyn na nakita niya daw sa cellphone dito ni Zoe na tumatawag itong si Carlos. Ano daw ang ugnayan nilang dalawa. At nalaman dito na si Carlos ang nagsabi dito kay Zoe na nasa Apex nga itong si Annalyn. Dito na ba mabisto nila ang pakikipagsabuatan dito ni Carlos sa kanyang anak na si Zoe? Samantalang mukhang mapuruhan at mapapahamak naman itong si Harry dahil sa pagpunta nila ni Regan doon sa bahay nila ni Lynette. Ang hindi nila alam na merong mapanganib na nangyari dito kay Lynette at hawak siya ngayon ng mga armadong lalaki. At ito ngang si Dax ay inutusan naman dito ni Moira upang saktan itong si Lynette dahil nalaman dito ni Moira na wala doon itong si Carlos. Hanggang sa sinuntok nga itong si Lynette sa sikmura at agad naman sinabi dito na pagnakawan na lamang nila itong si Lynette dahil mukhang mayaman naman daw ang kanyang napangasawa na si Doc Carlos. Agad naman pumunta itong si Lynette sa kwarto nila ni Carlos at kinuha niya doon ang kanyang alahas. At agad naman nagrereklamo itong si Dax bakit uunti lamang daw ang kanyang alahas at pati pera niya ay uunti lamang daw ito. Sinabi naman dito ni Lynette na nasa bangko naman daw ang kanyang pera, kaya wala siyang hawak na malaking halaga. Kaya agad naman kumuha ng kasama dito ni Dax ang mga gamit dito ni Carlos sa kabilang kwarto. At doon nga nakatago ang mga relo nito at ibang mga alahas. At nakita nga dito ang safety box na tingin nila ay nandoon nga ang pera na tinatago dito ni Carlos. Kaya naman maya-maya ay agad naman sinabi nila na samahan na lamang daw sila doon sa bangko. Ngunit biglaan naman sila nakarinig ng tunog ng isang doorbell doon sa labas dahil hindi nila inaasahan na may bisita pa pala itong si Lynette at ito ngang si Regan at Harry. Nag-doorbell naman itong si Regan at sinabi naman na baka natutulog na daw si Tita Lynette dahil nga late na nga daw ng gabi. Ngunit sinabi naman ni Harry na hindi pwedeng matutulog yun at maghihintay daw yun sa kanila. Hindi nila tinigilan mag-doorbell. Kaya naman, pinagbuksan nga ito ni Lynette. At hindi nga nagulat nga itong si Harry bakit iba ang expression sa mukha dito ni Lynette at tila takot na takot. Kaya hanggang sa sinabi dito ni Harry na makiki-CR na muna dahil nga ay ihing-ihin na daw siya. Ngunit sinubukan man siya pigilan dito ni Lynette ngunit wala na siyang nagawa. At dito na nga matutuklasan ni Regan na mayroon palang ng loob sa bahay dito nila ni Lynette. At dito na nga ba mapapahamak ang mga ito? Kaya ito ang dapat nating aabangan ngayong Lunes dito lamang sa Abot Kamay.